Apo, ako po lamang ihingi po ng kaunti lang pong espasyo sa programa ni Jasmine. Si Sharon Evite, ito po yung ating pong team leader po naman for Tacloban RNG. Sharon, mo pa yung aga. Yes, sir. Maupan yung aga. Oo, live tayo yan sa DYTC Tacloban. Sharon, kwento mo nga lang sa amin, maiksi lang. Nung nag-meeting tayo sa Leyte Park, kanya-kanya tayo ng assignment, di ba? Okay. Si Atom sa building na ito, ang inyong lingkod sa may airport, ikaw sa city proper, kanya-kanya tayo na ng usapan. Noong bago mag alas 7 ng umaga, yung mata ng bagyo tumama sa Tacloban, sa Eastern Visayas, nasaan kayo? Mga around before 5 o'clock in the morning, tumawag po yung station engineering head namin, si Chief Romy Cirillo, kasi magpapasundo daw siya sa bahay nila sa VNG para pumunta siya sa station to safe keep yung mga gamit sa station. Buti na lang po, sinundo namin siya at saka matagal siyang magbihis. Kasi ang plano po sana, gusto kong unahin yung public market. Kasi di ba po, coastal areas So maganda yung video doon. Kung hindi sa matagal magbihis, baka inabutan kami dun sa public market. Kasi nung papasok pa lang po kami dun sa public market, dun sa may McDonald's, tapat ng may Jollibee, ganyan. Oo. Papasok pa lang kami dyan, malakas na yung hangin. Sabi, dalawang cameraman, kasi in-assign ko na cameraman per team, except for Ranulfo's team in G1, kasi nga, una silang na-deploy, first day pa lang, na-deploy na sila. Dalawang cameraman yung in-assign ko, sila Jeanette, sila Melanie, saka sa team ko in Tacloban. So, sabi ng dalawang cameraman, huwag na tayong dumiretso, delikado na. Mga 5:30, kasi hindi namin ine-expect na tataas bigla yung tubig. Nag-send upper pa ako dun sa may McDonald's na halos pa ngayon na kami ng hangin. Tapos yung mga vendors, na nagtitinda ng mga dry goods, mga damit dyan sa malapit sa McDonald's, hinahawakan nila yung pinipigilan nila na hindi matumba yung mga gamit nila, yung mga paninda nila, pero wala, nag-give up na rin sila ng So, umatras kami yung sasakyan, din kami sa may building na sa may Manhattan Hotel. Before noon, ang plano sana namin, pupunta kami sa public market, may mataas dyan, yung sa Masa office, diretso sana kami doon. Pero pataas na yung tubig eh. Pero before nun, Ted, nasa sasakyan kami, hindi namin napansin na tumataas na pala yung tubig. Kasi mga around 7 o'clock in the morning, zero visibility na eh. So, hindi mo mapapansin na tumataas na ang tubig. So, sabi ng cameraman na isa, si Kirk Carlos Salazar, sabi niya, at isa, kailangan na natin bumaba, delikado na. So sabi ko, before we go out of this car, we have to pray. Wala tayong ibang matakbuhan, kundi ang Diyos. Kasi before kami nag-deploy ng lahat ng teams, mga around 3 o'clock, nag-pray muna kami. So, deep inside, takot ako na may mangyari sa amin. Pero, at the back of my mind, alam ko, God will protect us. God is protecting us kasi in-offer namin sa kanya yung coverage, yung lives namin before deploying. So, nung lumabas na kami palabas pa kami sa sakyan, kasi nag-rent ako, Ted, ng sasakyan para team lang kasi ng sasakyan ng Tacloban para ma-deploy lahat ng teams. So, yung driver ng isang naming sasakyan, sabi niya, no matter what, hindi ako lalabas dito sa sasakyan kasi cargo ko tong sasakyan. Kung may mangyari sa sasakyan, sagot ko. So sabi niya, hindi niya iwan. Sabi namin, kuya, kailangan mong bumaba. Delikado niya. Sabi niya, hindi. So kami, nauna na kaming bumaba sa sasakyan. Buti na lang yung Manhattan Hotel, na close na sana siya, may guard na nagbabantay. Pinapasok niya kami dun sa building kasi kung hindi, didiretso sana kami dun sa Masa office, which is mas delikado kasi nung pagbaba pa lang namin, ang tubig
above the knee. Mm-mm. Few seconds, hanggang hanggang hits na ang tubig. Hanggang sa makaakyat kami dun sa sa second floor. Tapos, yung driver, nag-aalala kami sa driver kasi hindi nga sa bumababa sa sasakyan. So, nung medyo hindi na gaanong malakas ang hangin, tinignan namin dun sa labas. Baka andyan na yung driver o yung sasakyan, anong nangyari. Kasi while malakas pa yung hangin, nasa second floor kami, palipat-lipat kami, fourth floor, third floor, tsaka second floor, nakikita namin yung sasakyan na nirenta namin na lumulutang. So sabi namin, yung driver, nasa na kaya yun? Tapos nakita ng dalawang cameraman, na yung driver, nasa second floor, lumalambitin siya dun sa mga signages. Mm-mm. May sugat, malaki yung sugat niya sa paa. Hinubad niya yung sweater niya, tapos pinali niya dun sa paa niya para hindi Dumugo. So, Tapos nakalambitin siya nakalambitin siya sa signage, no? So just imagine, Yes po. mahigit na po halos 2 palapag na yung taas ng tubig kasi yung McDonald's Yes nga nawala. Oo. Opo. Oo, so paano na-rescue yung driver? Sino nag-rescue yung mga driver? Oo. Yung dalawang cameraman po, gumawa sila ng paraan. At first, naghahanap sila ng ladder. Wala silang makita. Ang ginawa na lang nila, tinali-tali nila yung kable ng kuryente Mm-mm. para makababa yung driver. Yun, buti naman po nakababa sa dahan-dahan nga lang. Pero yun, ligtas kaming lahat. God is good. God is so good. Well, Sharon, sa pangyayaring ito, no, hindi lang tayo, marami din akong mga nakausap ng mga journalist, no, galing pa yung iba, Al Jazeera, na talagang iba rin ang kwento at hindi nga inakala ang pangyayaring ito at almost din silang nawala sa coverage na ito. Well, Sharon, nung humupa na ang lahat, oo, wala nang tubig, oo, pero tapos na rin ang lakas ng hangin at nakita mo na yung devastation. Nakita mo na yung pinsalang iniwan bilang isang Taclobanon at Leyteña. Ano ang namutawi, ano namayari sa isip mo? As of now, Ted, alam mo, parang nagmanhid ako. Parang gusto kong umiyak. Pero hindi ako naiiyak. Iyak ngayon nung naririnig ko sila Ranulfo at si Jeanette. Pero sabi ko nga sa sarili ko, aalis ako dito sa Tacloban for the meantime just to keep my family and my 2 kids. Pero babalik ako kasi Tacloban needs help. Leyte needs help. Kasi yung mga ibang businessmen nag-aalisan na eh. Ang dami ng residents dito na nag-aalisan na. Kasi sabi nga ng iba, hindi na daw sila babalik, including yung mga businessmen. Hindi na daw sila mag-i-invest in Tacloban. So, if we will not help Tacloban, who else will? Sharon, as a journalist, no, ano ang iniwan nitong trahedyang ito, kalamidad na ito sa iyong puso at damdamin at sa iyong kaisipan? Trauma. Pero ang trauma na yan, Ted, yan yung magpapatatag sa amin. Yan ang magpapatatag sa TV Patrol Tacloban. Hindi kami susuko. I actually talked with my cameraman. Sabi ko sa kanila, kung aalis man kayo, bumalik kayo, tulungan natin ang Tacloban. Sharon, lahat ng ABS-CBN personnel are okay? Ang kanilang mga kamag-anak? Yes po. Lahat okay. Including our immediate family. Maliban nilang iba, meron silang mga tita, dito, mga frustrations na namatay. May isa nga tayong DJ, si Papi Cholo. Siguro yung mga frustrations niya at saka tita, mga yung mga namatay sa kanila, siguro mga 20. 20 ang namatay. Yes po. Wow. Pero he's strong. Hindi niya pinapakita na she is sad.
Sharon, I say sorry for, para sa babalik tanaw sa mga nangyari. I'm sure lahat naman tayo nandubaan dyan at yung sugat ba na binabalikan. Pero ito kasi din para mapakinggan ng ating mga kababayan sa Tacloban din mismo ngayon, no, yung pinagdaanan nating lahat at the same time din yung sana magbigay po ng inspirasyon, no, sa maraming nakikinig ngayon sa atin sa mga pangyayaring ito at sa ating pong kumbaga yung bang in the end yung pagsubok din po sa ating pananampalataya. Sharon Evite, damo nga salamat, day. Magkikita kita, mabalik ako Tacloban, ha? Perhaps I think sa aking assignment by next week. Alright? So anyway, day, damo nga salamat, ha? Salamat, sir. Mga kaibigan, si Sharon Evite po. Ang ating pong news team dyan po sa lungsod ng Tacloban.